Afternoon mga ka-agritipids, ayun kararating po natin, kagagaling natin Sir Fritz sa isang ka-agritipids natin, user dito sa Ulango, Malig, Isabela, Lopez, Fritz Lopez. Yan, binisita natin yung punla niya sa LP908 dahil susundan niya rin yung protocol idol natin si Sir Ernesto Martin, na napakaganda na kasi yung standing na balay ni Sir Ernesto. Nakita nyo yung ipinost ko sa Facebook, ipopost ko rin sa YouTube yun na binisita natin. Tinignan natin yung balay niya sa edad na 32 days. May nabibilang ako na 15 to 23. So uwi na. Pag rinandom na natin, marami na kasi yung inanihan niya dati ng LP937 nung wet season 2024. Ito nakalipas lang ng wet season ay umani siya ng 281 kaban sa distance na in-average ko nung sinukat ko. Yung ay 20 by 25 cm at nakikita natin yung average din doon ulit ay ganun din, kasi kahit sabihin natin 20 by 20 sa mga manananim, pagdating sa gitna kasi yan hindi naman perfect. Mayroon yung 25 25, 20 at 25 by 25 cm. Kaya pag in-average natin yun na 20 by 25 cm, ito na naman, ito na yung kung natin nag-decide tayo dahil sobrang busy natin, labas na labas, mukhang mapagbibigyan naman tayo na sana ay hindi uulan. Kaya nag-decide tayo na nag-abono na, kasi ang edad ng palay natin mula ng binitawan natin 15 days binunot ay 8 days na mamayang hapon. Ayan na yung palay natin sa edad na 8 days at yan, nag-abono na tayo. Pansin nyo may abono na dyan at sakto lang. Bali kaninang umaga to malalim, pinadrain ko kay Pinsan Jake, dinin namin kasi nakapaghuli pa kami ng 3 na pinitak. May natitirang 2 na lang yung hulipan nila, kaya sige mag-abono na, sabi ko, kasi ang gusto ko sa mangyari ay wala nang hulipan pag bitaw ng abono, pero at least may natira pa dun ay okay lang, naabonohan na, konti lang na may hulipan na, pwede pa at least maapak-apakan na rin pati yung abono. Ayun o, may kuhol dun. At least kung may kon na yan, tignan nyo may lumot na rin, kahit titignan nyo marami ng lumot yan. Pag naarawan niya ng pangit ng panahon ay okay na. Tingnan nyo planting distance natin dito 25 by 25. Doon may 30 by 30 pa, kaya tinitignan ko 20 by 25 okay na yung planting distance natin, lalo hybrid. Yan o, tingnan, parang kadahin na natin ang inabono natin, pinabili natin kay Pinsan James. Yan, tinulungan pala ni Juan yan, kasama niyang nagsasaka dyan, malulungan sa kanila halos 5 hectares ni Jojo nandun. Yan yung kasama niya. Yan na, tignan niya yung istante ng palay natin before and after natin. Bali anipis nung katatanim yan ha. Tapos lalo yung inbreed natin halos wala pa kayong makita, pero tignan nyo kung paano natin parang. Tapos after 2 days ipupulyar natin ito, sana gumanda ng panahon. Pupulyar ulit natin ito pupulyar natin ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at yung Hyper Compost. Papakita ko pala sa inyo yung abono. Wala nga ako kanina, nag-deliver nga ako kay Sir Fritz sa Ulango at tinignan ko rin yung palay ni Sir Manny Bernardino, yung katitiran dyan. Ha? Post mo na natin. Kita ko sa inyo ng actual yung kuhan, kasi wala nga tayo kanina. Sila na, kasi alam naman nila. Nagpamix pa rin tayo ng Hyper Compost. Pakita ko sa inyo. Jai. Sige, okay lang. Ilaok tanto dyan. Ilaok tanto dyan. Ayan ti pulyar. Ayan, ipakita ko lang sa inyo. Ay konto yapang mo dyan. Tay mix na dyan ti may isang galon. Ayan yung pinamix natin. Kaya pansinin nyo, urea, yung abono natin makikita nyo, urea. Yan ya, urea, yung may coat ng Hyper Compost. Tapos 1620 yung puti, tapos yung orange ay
Yung orange red niya yan, oh, ay 0060 ito. O, yan yung pinangbasal natin, ha. Ayan, dahil mura ngayon. Mura ngayon pala, 1620, nabili lang natin ng 1,000 yung nakita kong resibo, 1,250. Tapos yung urea 1,450. Tapos ito naman kasi old stock ito, nabili pa natin noon 2,100. Ang ginamit natin ngayon ay 1620, tatlo plus 1 bag plus 1 bag naman, kaya i-divide natin 15 kilos per 1,000 square meter yung rate po niyan. Okay, tara dun sa likod. Na may pasilip ko pa rin sa inyo para yung before and after natin, para mag-full document, at least na pumunta pa rin ako dito, nakita mo pa rin. Hingay nyo, teka lang ha, papakain lang tayo, hingay. O, yan, sana hindi uulan. Oo, nagpak-practice. Yung palang kwan doon, ang dami naming hinuhulipan doon. May pa isa-isa, tapos ang layo. Yun yung tinutundusan namin ni Pinsan James kanina. Pag hindi nabantayan nga, yun yung problema sa mga manananim. Yung tiniwala na natin sa kanila. Pinabayaan na, umalis na tayo. At sila nagkwan naman kasi, nagkuliglig. Ay hindi nabantayan doon sa pinakadulo doon. Ilang pinitak? 1, 2, 3, 4, 5 pinitak. Ay ang layo. Yung pagkatanim, halos mahigit 1 feet, tapos dinaya pa ng isang tundos, tinanggalan ng isang tundos. Okay, sakto lang ha, matutunaw yung kwan natin, ganyan, manaka-naka siya. At kahit nauulan man, hindi mapupuno yung pilapil natin. Yan, kaya nagbawas tayo ng i-drainin natin yung tubig, tapos ngayon wala nang drainan po yan. O, yan na yung palay natin sa edad na 8 days. Tatanggap na yan na maraming sustansya, dahil tignan nyo, buhay na katabi natin hybrid din yan, sa pinsan ko yan. Doon ang ganda nun, doon sa pinakadulong ganda nun. Kaya ganun lang ang sharing skiring. Dyan magpipicture tayo, ipo-close lang natin. Yan, abangan ninyo yung tanim pala natin dito, LP 937. Tapos yung 1 hectares natin, LP 2096. Doon yung inaabunuhan ni Jojo. Tapos dyan, LP 937 na nakahiwalay. Good morning mga ka-farmers, manalo ka magsasaka, agriculture ito. Nandito ako ngayon kay Fritz, nandun lang yung highway, malapit lang. Habang nagpapaabuno tayo doon, binisita ko itong kanya LP 908 na yung nahuling kanya, LP 908. Ate nga ay 9 ay ate paila dadi ko am ato yung 908. Tinitignan natin kasi nga maraming daga pala dito. Okay pa, kasya. Ilang kilos to, Sir Fritz? 21, sir. Sa balik ko puno mo natin, sir, yung pagpagyan. 21 kilos itong LP 908 niya. Gagayahin niya yung protocol ni Sir Ernesto. Ito, dating inaani niya. Ilan inaani mo dito, Sir? LP. Talaga yung tanim niya. Yung kinumpute ko iko na 206 kaban per hectares. Dati na yung inaani niya. Sa Longpen 937, sir. 937 talagang 937 oo, 937 talagang malakas. 908. Ngayon ito yung bago. Ito raw yung binabalita na pamatay daw ng LP ngayon. Mahaba daw yung uhay nito, tignan natin. Sir nga ko aji taga Tarlac sana. Yung mga nauna na, mga nauna na ang pamatay ng LP daw ngayon ito. Pilinabas nila ng 908. Kaya tignan din natin. Ito ay susupplementan din ng Gilmore at Hypercompose. Mag-supplement din si Sir Fritz para igaya natin yung protocol, baka sakaling kon din. Naka-area po dito. Okay, sharing is caring. Ayan. Umuulan, busy rin tayo. Nagpapaabuno ako na kasi malit na. It is na yung kon ko, kailangan maabunuhan na. Pero yung abono na siyempre irrigated tayo, malalim. Huwag ganyang malalim, pinadrain ko talaga para sakto kahit
ambon-ambon, matutunaw pa rin. Hindi lalayas. Kaya sharing is caring. Yan. Mamaya, punta din ako doon. Kay Sir. Nandun naman. Sir Manny Bernardino. Yun yung teacher ng Malig National High School. May palayan din siya. Ito pala, inaanihan ni Sir Freds na yung LP937. Ang liit oh. Ilan inaanin mo dito, Sir? 15 kaban. 15 kaban ate sir, 15 to 16 ata. 15 to 16 kaban plus yung nag-average din kasi siya ng 60 per kaban. Yung kanya. Ati lungok lang sir, kung kamu mo ng Rihanna kayo, 73 aja di pagtantansya ako. Oh, ate lang di kita no kada di ka di sa size. San kinsay, riksan, kana dyan. 73 kaban eh, halos wala ngang half hectare siya. Tinitignan natin mga sabihin na natin kwan yun, mga 4,000. Oh, 73. Ganon. 4,000. Maliit lang yung lungog. Nandun lahat yung sustansya. Malalaki yung kwantong palay doon. Sa arangkadahan, pero pag nakaarangkada na, lalaki ng puno doon. Apandam amin dito yung kada kiniguano dapta na eh. Tagasalo pala yun. Meron pa mas mababa doon. With every scar, I've grown strong. Good morning mga ka-farmers, kamanalon, kamagsasaka, kamag-uuma, at maaga tayo ulit ngayon. Madilim pa naman kasi ang alas 5, magka-alas 6 na madilim pa. Marami sana tayong matatrabaho, lalo school days. Alam nyo naman, maghahatid tayo sa school. May lakad tayo ulit mamaya, kaya maghahabol tayo ng oras. At least dalawa na lang yung hulipan natin dyan. At naisipan ko bago tayo maghatid sa school at babalik din tayo, tatapusin ko na talaga yung paghuhulip. Yung paghuhulip talaga yung walang makitang bakante na. Para tapos meron akong daladalang lagayan ng kukol. Yung mga nakalusot doon na banda, pinupulutan ko pa rin para wala na talaga huhulipan, para wala nang delay yung kwan natin. At medyo ipapakita ko siguro, kaya nandito tayo, naka-flashlight pa ako. Doon sa dulo na, pupunta tayo sa dulo. At mamaya makapaghatid konti, tatapusin na natin. Baka sakaling pupunta yung pinsan ko, ay matatapos na talaga. Para makatutulong ay matapos na, kasi dalawang pinitak na lang yan, pinipinis namin. Okay. At ang edad ng palay natin ngayon ay magtitindes. Kung nahulipan sana ay nagpulyar tayo kasi ang ganda ng panahon, no? Sisilip ulit yung sikat ng araw. Pero ang gagawin natin mamayang hapon na lang yung pulyar natin, wala naman ulan, maganda na yung panahon. Magpupulyar tayo mamayang hapon, sakto. Medyo bababaw pa yung tubig kasi hindi natin pwedeng i-release itong malalalim para sapul na sapul pag nagpulyar tayo. Wala tayong i-release na tubig dahil may gumagana pa yung abono niyan. Tapos mga 5 days na yung malalim na bahagi ay pilitin nating i-drain ulit. Pero ipunta natin dun sa dulo. Ang magsasuffer dun sa dalawang pinitak, dun natin ibabagsak yung sobrang tubig para yung losses pa rin na galing sa malalim na bahagi nandun sa dulo. Pinakinabangan ng yung sumama sa tubig ay pinakinabangan pa rin ng ating sakahan. Yung pinakamababang bahagi natin ibabagsak para hindi magkasakit yung nasa
ilalim na bahagi at hahabol. Doon po yung nangyayari pag diretso na babad kasi po yan ay mahirapang magsuwi at magkakasakit ng iron toxicity, zinc deficiency. Okay, hindi makahinga, yung oxygen ay hindi maganda, nahihirapan magsuwi. Kaya ang gagawin nyo doon, kung hindi nyo mapa-suwi sa talaga, hindi nyo ma-drain sa malalalim na bahagi, tundusan nyo na ng pupog, sabi sa Ilocano doon, lagyan nyo na ng kahit 5 puno na para kahit magsuwi lang ng tagi-isa yung main puno, o di yung 5, 25, 25 yung suwi. Okay, ayan, ganun na lang, sharing is caring. Pakita natin mamaya sa inyo. Good morning, go lang ng go. Samantalahin ninyo ngayon mga taga Luzon at Visayas, kung maganda yung panahon ay magpakain na kayo. Tapos kung dumiretso naman yung ulan, kauulan at saka nasa papasok na ng reproductive, makapal na yung palay ninyo, mag-prevention kayo. Kasi marami na ang insekto dyan na nakatago sa inyong sakahan, lalo pag hybrid. Mabango ang hybrid sa panlasa ng iba't ibang insekto at peste. Okay, sharing is caring. Hope na sama-sama nating itaas ang ani natin lahat. Sa grupo lang natin, pag naitaas natin yung ani natin sa dami natin na gumagamit ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at Hypercompost, unti-unti niya matutulungan natin ang ating mga magsasaka at pamilya, yung taga-saka. Matulungan din natin ang ating bansa na maitaas yung average yield. Sharing is caring. Time check, mag-alas 6 na at madilim pa. Bali dito muna tayo sa malapit na guhulip. Yan, din nyo muna makita. Ang layo ng tuntos nila dito. Mahigit 1 feet, kaya sinisingitan ko. Dinaya talaga dito sa likod. Kaya wala, bantayan nyo yung mga manananim. Nagnaang lakad natin ay paganon. Puro paganon para mapinis natin hanggang dyan. Ayan. At least may pakita ko sa inyo. May actually kagabi, kahapon, bago tayo umuwi, ay naglagay na ako dun. Buhay na yon, yung may lupa pa yun. Ganito. Huwag nyo nang tanggalin para diretso. Ganyan. Huwag nyo nang tanggalin, diretso yan. Lalo't itong binunot natin ay 22 days na. Okay pa rin. Ayan, maghulip tayo. At mamaya, yan, tubig nito. Dito sa gubat, halos wala akong makitang sumibol na damo na. Okay, sa 10 days. Kaya safe na yan sa damo. Parang kadahin lang natin, tanggalan na natin ng tubig yan. I-release natin papunta dito sa pababa dito. Pwede na natin i-release kasi lumambot naman na. At yung abono niyan, nakapasok na. Ayan, ito lang banda yung malalim. Kaya may hirapan niya, kailangan ma-drain natin. Yan, binagsak ko na dito sa kabila para magkatubig din ito. At ito, ihulip na natin doon. Manood muna kayo ha. Bago tayo maghatid ay kailangan matapos natin ito. Bilisan lang natin. Singitan natin yung iba, ang layo. Ang hirap yung mananamin kahit anong gawin mong pakainin pa, gagayahan ka pa rin. Para makita nyo lahat. Para
tayo. Tingnan nyo itong kuwan natin dito, soil natin, no. Dito yung sinasabi kong ang ganda ng soil dito dahil may konting buhangin at madaling hindi tabo yung talagang masikip na parang pila na kuwan, mayroon siyang kuwan, yung ugat ng pala ay maganda yung pagpulas. Lalaki ng resulta dito kasi tingnan nyo yung planting distance dito, 25 by 25 at 30 by 30 cm, 1 feet by 1 feet. Kaya tignan nyo yan, siningitan ko dito banda, lalo't malalim. Okay na, wala ng tubig na sa kabila na at tapusin na natin. Sakto mamaya darating yung pinsan ko, tinignan lang daw yung kanya tawag doon, baka. Okay, at manood muna kayo at maghahatid tayo. Tignan nyo akong gaano kalayo. 1 feet 30 by 30 cm yung layo dyan. Kaya ang ginagawa ako, sinisingitan ko banda dyan. Kaya doon kami natatagalan. Ito banda, grabe pa pala dito. Yan ang problema pag tagasaka natin, hindi itinapos, itiniwala natin at umalis. Di ganyan ang ginawa kasi walang nagbabantay. Mahirap talaga sa mga manananim na kuwan, kahit itiwala mo, pakainin mo ng pakainin yan, wala pa rin meron at meron nakasingit sa kanila loko-loko na magtanim. Yung dadayahin ka, tapos pag nagiinuman yan, naglalasingan, pagkukwentuhan pa yon. Alam na natin yan, mga gawain ng mga manananim na madadaya, dinadaya nila yung sarili na hindi nila alam. Next scrapping, wala na. Sinira nila yung tiwala sa kanila ng tagasaka at farm owner. Okay, ito halos nahulipan na to. Ito na lang pala, konti na lang ito. At least yung panghulip natin malapit. Tapos yun, yan na yung bulas ng palay natin. Hindi natin pwedeng i-release dito. Doon banda pwede nating i-release yung malalalim kasi pakikinabangan ng kuwan natin. Ang gagawin natin dito, ganito na. At least doon yung unang na tawag doon, water management. Baka hindi tayo mag-herbicide dito, wala ngang sumibol na. Nagpabulok tayo, pinasibol yung buto ng damo, ganun lang. Halos umabot ng 30 days yung pabulok natin. 3 times na nadaanan ng ang traktor. Yung mga sumibol na damo, namatay. Pasibulin nyo, wag diretsong babad kasi matutulog lang yung damo. Wag yung noong nakaraan ganun yung ginawa, kaya tinuro ko na rin sa tagasaka na ganun dapat AWD sa land prep. Kailangan may time na matuyuan, lalim na dito. Bukas ito, i-release na natin lahat ng tubig kasi magti-3 days na maabunuhan, ibagsak natin dito. Doon ang pinakamaganda sa dulo. Kapal na doon. Yan yung sinasabi ko, inaanihan natin ng maganda. Ang lalaki ng kuhol, Ito, isang kuhol lang ng ganyan kalalaki, uubusin yan, hindi lang 20 napuno. Tignan nyo, uubusin yan, aakyatin yan, kaya pulutin nyo na. Hindi na mahirap na rin patayin yan. Kahit igran nyo lang kung lubog dito banda, nalulubog malalim, pangit yung linang, hindi nga nasusunod, nalalaki na nila. Pulutin nyo na. Tapos yan, malalim, tundusan nyo ng mas marami. Dodoblihin natin yan. Tutundusan natin yan. Pa isa-isang tundos. Okay, tara na. Panggalitan tayo. Sharing is caring. Ito, nahulipan na ito. Doon na lang banda. Dodoblihin ko sa malalim. Sa mga malalim, dodoblihin ko yan. Sa finishing, dadagdagan ko ng tundos. Ayan, mga malalalim dyan. Kadalasan yan sa gilid. Yung malalalim na bahagi. Ito, malalim din ito. Tignan nyo yung tundos ko dyan. At least kung naubos yung panghulip na, meron tayong pipilasin. Nagabuno na rin katabi ko. Tignan nyo ang arangkada ng palay. Dito sa katabi natin, ang distance ay inbred na pagkatanim. Pero hybrid po yan. Mahahalata nyo naman sa kulay, hybrid. Bali parang kwan siya, 15 by 15 cm. Yung atin
Mag-average tayo dito 25 by 25. Dahil sa gitna talaga dinaya. Ayan. O, di ba? Ang ganda ng bulas dito. Tignan nyo kung natuyuan. At yung nagtatrabaho yung mga organismo, ang ganda ng bulas. Okay, cut na natin. Okay. Nag muna kayo. Sana hindi ma-full memory. Yan o, nasingitan ko na yung iba. Yun talagang malayo na. Nasingitan ko na. Tapos, yung pinupulot ko, hindi niya ako doon. Ayan, walang ito dito. Ulit. Dami ko, tayo. Tantanan daw hanggang hindi matapos. Okay, ayan na yung palay natin dito sa mag-average dito ng 25 by 25. Kasi talagang malayo, pero tignan nyo kung paano natin pabulasin ito. Ihabol na lang natin ito para makita rin natin. Bali ang nangyari, LP 2096 yung pinanghulip natin, LP 937 na. Ayan na. Okay, binabawasan na natin. Sakto na yung tubig. May manaka-naka, hayaan lang natin matuyuan. Ayan. Wala na naman yung ganda ng sikat ng araw kanina. Nandito na tayo. Ayan, may panghulip na dito, last na dito. Panoorin nyo na lang. Tapos lilipat na tayo dito para maghulip ulit. Tapos unti-unti natin ibababa yung tubig. O, dito na tayo. O, kumapal na. Kanina ang daming bakante. Yan yung kabilis buminat dito. Yan, panoorin nyo kung paano tayo maghulip. Yan, maglalas na tayo. Kapat na natin mamaya. Ito, dito banda, malalim. Tukuran na natin. Tapos pinupulot din natin, ha. Yung kwan, para wala nang balikan. Pulutin na kahit yung maliliit. Yan. Mas marami na ilalagay natin sa mas malalim. Pupog. Ang laki. Yan lang. Mainit na, oh. Sakto natapos pa natin dito. At yan na lang isa. Tapos na. At nasayang lang kasi yung mga ano, hindi na itanim kaagad. Nagahul yung tagasaka natin. Kaya nasayang yung unang mga kwan na dating nabunot na LP 2096. Ano, lalayo, oh. 25, 1 feet. Kaya mag-average sa dito, siningitan ko yung iba. Pansinin nyo, ha. 25, 1 feet. Kaya lang natin, dinadagdagan ko lang yung tagi-isa. Ganun na para makahakuan. Bawin nyo yung layo. Tagakon natin, nakahul na rin. Yan na, walang visibol na damo. Tapos na yan, pulot, ano tayo dyan. Dutin, magkuhol, o diba, dutin mo. Done. Okay, bilis. Third. Layo, oh. Okay na. Tapos na.
tayo. 1 feet by 1 feet. 25 by 25. Average natin dyan. 25. Yan lang natin para makita natin yung gusto ng hybrid. Di natin mape-perfect yan. Okay, kakat na natin. Kita nyo naman, ganyan. Kalayo, makikita nyo na yung pagitan ng 1 feet by 1 feet. Ganyan. Okay, cut na natin. At mainit na. At least natapos natin ito. Maluang kasi ito. Tapos na yan ha. Wala na ang bakante yan. Tapos ganyan lang para tumigas na at mabuhaghag lalabas yung mga organismo. Magtatrabaho naman. Okay. Never show.